everyone, welcome to my vlog. Ayan, first time ko ulit mag-vlog after how many years kasi parang kailangan ng mahaba-habang usapan ito. How's the quality of life living in the small city? Ito madalas tanong sa akin sa TikTok ko, which is Canada Trajectory, nag-promote na. Nag-post kasi ako doon ng PR pathway namin na kaya mabilis kaming naka-PR like 9 months after graduation kasi nga andito kami sa small city. Tapos lots of comments nagtatanong how's the quality of life. Yung iba naman parang negative like boring naman dyan, parang walang quality of life. So ayaw nila ng mga small city. So yung para sa akin, the quality of life living in the small city is great. Honestly, it's really great. Yung tanong na yan at yung isasagot based sa priorities mo or preferences mo, kanya-kanyang ano naman kasi tayo sa mga bagay-bagay. Well, anyway, here's the pros and cons. Yun na lang sasabihin ko. Living in the small city. Mag-start tayo sa positive muna para medyo light yung conversation. So, first is slow pace. Wala, parang feeling mo hindi ka laging nagmamadali. Ewan ko, mas more relax, mas more peaceful. Tapos, ang daming parks. Actually, dito lang, actually, um, dito lang sa tabi ng bahay, may park na dito. Ang daming park. Parang, ang peaceful lang talaga niya. Lalo na sa fall, ang ganda. Parang, yung vibe niya is, wow, like, this is life, parang ganun. Hindi ka na pressure sa ingay, sa traffic, sa big cities, ganon yung feeling. Tapos, affordable din yung housing, yung groceries, tsaka mga ibang bagay. Yun nga, less traffic, tapos, more on nature dito sa small city. Same benefits lang din naman siya sa ibang province kasi 'di ba sa Canada naman free healthcare, education and everything sa mga bata, yung welfare. So hindi ko na 'yon masyadong i-discuss pa. Sa cons naman, oo, nakakatipid tayo kasi wala masyadong, 'di ba, sa malls, 'di ba? Walang may masyadong mabibilhan. Pero minsan gusto mo rin naman, 'di ba, gumala, lumabas. Tapos yung mall namin, maliit lang kasi siya. Actually, isang pasadahan lang ng isang ganun ka lang. Tapos, yun na yun. Tapos, food court. Minsan, may gusto mong bilhin, mag-online ka na lang talaga. So, which is, okay lang din naman sa akin kasi, di ba, wala naman tayong budget pang shopping and everything. Pero minsan lang talaga, gusto mo lang gumala. Window shopping and everything. Pero ang pros naman nun sa mall kasi namin, sa tabi niya, may parang boardwalk, which is na-foresee mo na yung Michigan border. Tapos ayun, maganda rin yun. And then next is, yun nga, mahirap din yung sasakyan. Ilang years kami nag-commute, almost 3 years. Mahirap lalo na pag winter season. So, necessity talaga, pag nasa small city ka, may sasakyan ka. And then, ano pa ba? Yung ngayon, yung may anak na kami, iniisip ko lang parang, for example, gusto naman namin igala yung anak namin sa mga big city, magtra-travel pa kami ng matagal. Like, kung gusto namin pumunta ng Toronto daw yun Toronto, walang T. Magtra-travel kami ng 6 to 7 hours or 8 hours, pero madadagdagan pa yon kasi di ba may bata, hindi naman laging magtatagal yan sa car seat. Parang every after 2 hours, you need to step out of the car, then breathe and relax, tapos kakain pa kayo. So, and then, yung less opportunity, ngayon, wala masyadong trabaho, honestly, dito sa amin. Kasi parang yung PR pathway, naging dahilan ng
influx ng mga tao dito, parang naging compress na. So, nahihirapan kahit mga student or kahit mga PR na to find a job. Compared sa amin noon, yung way back 2021, parang wala pang masyadong tao dito. So, medyo mas madali nakahanap ng job. Ano pa ba? Yun lang naman. Overall, if you are into affordability, slow pace, and more like intact community, siguro babagay sa'yo yung small city. Pero we'll never know later on kung lilipat or what. Pero as of now, we're happy here. Yes. We have our own home, may work-life balance din sa trabaho. And then, may mga friends na rin kami dito. Tapos, ang simple lang talaga ng Sault Ste. Marie. It's like a home. Kaya mas preferred ko talaga dito sa mga baryo. Taga-baryo din naman ako way back sa Pilipinas. Tapos, nung nasa Saudi naman ako, na-try ko din naman dun sa mga malayo sa big city. So, yeah, that's it. Ewan ko kung anong mga pinagsasabi ko dito. Kung nakakaabot kayo dito hanggang dulo, thank you. Kung hindi, it's okay. Yun lang. Bye.